So far ba sa pagkakaalam niyo, mukha bang si Senator Chis Escudero na mapapanatili niya yung kanyang Senate presidency? Yung mga lumalabas sa balita, meron na raw resolution signed by 18 of your colleagues. Nabalitaan ko rin yung resolution o basta sulatin na iyan at batay sa nababalitaan ko rin sa inyo, sa media, mukhang si SP nga ay papunta sa mahahalal muli bilang Senate President. May I ask a stupid question? Okay. Pipirma ba kayo sa resolution? Okay. Oh. Definitely. Obvious naman yung sagot dun sa tanong ko na. Pero gusto ko malaman yung configuration sa Senado. No? Kasi kayo clearly yung nakikita bilang minority. Okay? Pero would that really be the case? Kasi may isa pang pumoposisyon, si Tito Sen, di ba? Ano po bang magiging configuration sa sa basa nyo so far? Well, mga 3 weeks ago, nabalitaan ko nga na sinabi ni Sen Tito na kung hindi sila mahalal bilang SP ay handa silang maging minority leader. And ako naman nirerespeto ko si Sen Tito. I think dahil may napatunayan na siya bilang Senate President dati, he would make a good minority leader. So tingin ko isang positibong scenario yon para sa Senado. Pero kung ganun, will you join a minority headed by Tito Soto? Or you will put up your own block? Nung simula, nag-isip talaga ako magbuo ng independent block. Pero hindi pa si Sen Tito yung posibleng minority leader noon. Akala ko may ibang block na mas marami sa bubuin ko sanang independent block na makukuha nila yung minority. At dahil hindi naman ako talaga sasama sa majority, kaya ako naisip yung independent block. Ngayon na posibleng si Sen Tito ang maging minority leader at may ilang mga feelers o yung isa anunsyo sa media, pag-iisipan ko ng seryoso at bubuin yung aking final decision umaga ng July 28. Basta ang sa akin, importante na pag sumali ako sa minority pa rin or yung noong inisip kong magbuo ng independent block, basta't ito'y magiging espasyo para sa akin na ituloy yung pagtatrabaho at saka yung paninindigan. Hindi niyo po ba option na kayo na lang mag-challenge for the Senate presidency? Miss kami numero si Chase para automatically kayo yung minority leader. Kasi kayo naman yung legit minority. Hindi ba option yon? Of course, it's an option for any senator in any Senate. Pero bilang senador sa itong 20th Congress, honestly, hindi ko naisip mag-challenge para sa Senate presidency dahil nga laging ang direksyon ko sana ay either una, independent block nga or nitong huli, posibleng sa minority. So, at dahil posibleng si Sen Tito ang maging minority leader, ginagalang ko naman siya. Bagamat magkakaiba kami sa ilang mga social issues, halimbawa, ginalang ko, for example, at mga katulad, pero ginalang ko yung track record niya bilang Senate President. And I think nga na kung siya ang maging minority leader, mabuting development yon para sa 20th Congress Senate. So far, as we speak, hindi na option sa inyo yung magtayo ng third force, isang independent block led by Risa Ontiveros? Hindi na naging posible yung independent block dahil eventually baka manatili akong independent senator, isang independent senator, and then at the same time, yun na nga, nagbukas yung scenario na consider sumapi sa minority. Factor ba rito yung balita na yung Senators Bam and Senator Kiko Pangilinan sasama sa majority? So kung mag-independent block kayo, magiging mag-isa kayo? Oh, definitely factor yon. Dahil kaming tatlo yung inisip kong independent block. Ngayon, kung finally sa July 28 umaga, sasapi sila sa majority, rerespetehin ko yon. And bawat isa naman sa amin ay nagdidesisyon para sa aming sarili. And we remain responsible and accountable for that. So kung ganon yung
kikrystallize talaga, magsusolidify na scenario umaga ng July 28. Nung una, ang option ko ay manatiling isang independent senator. Nagkaroon ako ng pangalawang posibleng option ngayon dun sa posibleng pagiging minority leader ng Senate. Ito'y dahil sa posibleng pagsama nila Kiko and Bam sa majority. That's right. So, nung una, kumbaga option 1 ko was magbuo ng independent block. Option 2 became tumayo bilang isang independent senator. So, a third option na kinoconsider ko ngayon ay posibleng sumapi sa minority. Senator, ito po, no, I've been meaning to ask this kasi nung campaign, you campaigned hard for Senators Kiko and Bam. And nung simula pa lang, tanda ko pa yung ad nyo, no? Samahan kayo sa Senado. As in, ang linaw nun, di ba? Yung peg nyo yung friends. Mhm. Pero with how things are unfolding now, lumalabas na nandun yung likelihood or high possibility na maiwang kayo. At dahil nga ron, ang kinoconsider nyo, you will join the Tito Soto minority. Somehow, do you feel betrayed or abandoned by the two? Hindi ako feeling betrayed, hindi rin feeling abandoned. Kahit nga nung option 2 lang yung option ko na manatiling isang independent senator, klaro naman kahit sa buong office ko na we've been able to do that once before dun sa citizenship bill ni Lee Duan Wang na surprise of all surprises eventually na-vindicate pati ng desisyon ni Presidente nung vinito nila. So, I wasn't feeling abandoned or betrayed at that prospect. And kaya ako nagbukas sa isang third option na sumapi sa minority ay hindi, kaya ko rin naisip noon na manatiling isang independent senator dahil akala ko ang magbubuo ng isang block, minority, ay ibang block pa. So ngayong posibleng minority na ang mamumuno ay si Sen Tito, kaya ako nagbukas dyan. With the same attitude ng kung nanatili akong isang independent senator, pero ngayon posible bahagi ng isang minority. Ang tinutukoy niyo siguro dyan yung option before na ang minority mapapangunahan ng Duterte block. Yon, Okay. Pero ngayon mukhang kay Cheese sila, no? Pero yung tanong nga, no? How else would you characterize it? Etong dalawa, kinampanya ko para samahan ako. Pero nung nanalo pareho, hindi ko pala makakasama dun sa same block. I would characterize it even more than politics. I would characterize it as life. Minsan may mga pangarap tayo tapos binubuhos natin yung sarili natin dyan. Marami tayong nakakasama dyan kasi pare-pareho yung pangarap at that point in time. But sometimes life, not just politics, happens differently. So, syempre, hindi natin nakuha yung pinakagusto sana natin. But life goes on. Politics certainly goes on. Andun pa rin yung pangarap ko na magtrabaho sa larangang ito, manindigan, papunta sa mga direksyon na tingin ko ay magaganda naman. So, gagawa na lang ako ng ibang pamamaraan. Andun pa rin naman yung iba't ibang puwersa na gusto pa ring trabahuin itong mga pare-parehong advokasya. I still look forward. Kung ano man yung maging desisyon ng dalawang pinakamalapit sa akin, I look forward to working with them on common advocacies. And marami pang ibang grupo, Christian, kahit sa labas ng Senado, na excited pa rin gumawa ng ibang paraan, gumawa ng ibang form, ibang path, papunta dun sa orig na pangarap na iyon. Tumimbre po ba sa inyo or bumusi naman lang when they started considering joining the majority? Yes, dahil pagkatapos ng eleksyon hanggang ngayon at malamang magpapatuloy hanggang sa bago ng opening of session, nag-uusap kaming tatlo tungkol sa mga plano namin sa 20th Congress.